Junggo. Please subscribe And like. and share. Ayan, so magandang araw po no sa lahat nating mga kababayan. Muli, nandito na naman tayo para magbigay ng impormasyon sa inyong lahat. At ito po mga kababayan, ang ibabalita ko sa inyo ngayon, talagang ito po ipanawagan ng ating mahal na Pangulo sa lahat nating mga kababayan. Sa ating mga teritoryo dyan sa West Philippine Sea, patuloy ang pangaangkin ng mga dayuhang Tsino dyan sa ating teritoryo dyan sa West Philippine Sea mga kababayan. Ayon sa ating mahal na Pangulo, nananawagan ito sa lahat po ng ating mga kababayan na huwag sumuko sa mga pang-aapi sa teritoryo na pag-aari ng Pilipinas dyan sa West Philippine Sea. Dahil sa ngayon po mga kababayan, nakikita natin na talagang patuloy ang pagiging agresibo ng mga barko ng China dyan sa ating mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas na tila ba'y parang inaangkin na nila ang ating teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Bakit kaya ganun mga kababayan ang agresyon ng China dyan sa West Philippine Sea? Samantala ito, ang Ayungin Shoal ay talagang pag-aari po ng Pilipinas yan. Noong 2016 mga kababayan, dinala po yan sa arbitral ruling, yan po ay pinanalunan ng Pilipinas. Subalit ito ang China, hindi po kasi matanggap ang arbitral ruling na hindi nila matanggap na pag-aari na yan ng Pilipinas. Kasi mga kababayan, kung titingnan po natin mula po sa teritoryo ng China ay 1,285 kilometers mga kababayan pa Ayungin Shoal. Samantala pag sa Pilipinas po ay 105 kilometers lamang. So paano po maging pasok yan sa teritoryo ng China? Pasok yan sa exclusive economic zone ng bansa. 105 lamang kilometers mga kababayan. Paano masasabi ng China na kanila teritoryo yan? So ito po mga kababayan, ang sinasabi ko kahit paulit-ulit po ito mga kababayan, ay napakaganda ito mga kababayan para alam din po ng mga kababayan natin na hindi pa nakapanood sa mga video ko na sinabi ko yung 105 kilometers lamang mula po Palawan pa Ayungin Shoal. Samantala naman po mula China pa Ayungin Shoal ay 1,285. Ang nais lang ng ating mahal na Pangulo ay ipagtanggol ang dapat na para sa atin. Ang West Philippine Sea mga kababayan ay atin yan. Hindi yan sa China. Pag-aari natin yan. Subalit ito kasi mga kababayan ng China, laging sinasabi na may agreement daw ang Pilipinas. So hindi natin alam kung ano ba ang pinagkasundo ng mga nakarang administrasyon dyan mga kababayan. Kaya buti na lang talaga si Pangulong BBM ang naging presidente. Kasi kung iba pa yan mga kababayan, ano na lang kaya ang nangyari dyan sa Ayungin Shoal? Yan talaga ang tunay na Pilipino. Ipinaglalaban ang dapat na para sa atin. Hindi isinusoko sa mga dayuhan ang teritoryo na pag-aari natin. Dahil tayo ang makikinabang dyan mga kababayan, wala nang iba. No? Wala nang ibang makikinabang sa teritoryo na pag-aari ng Pilipinas kundi tayong mga Pilipino. Hindi ang mga dayuhan na yan. Ito po mga kababayan, nananawagan nitong Martes si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Pilipino na huwag hayaang dumanas na pang-aapi at panunupil sa bansa sa teritoryo natin. So yun po mga kababayan, sa pagsasalita umano sa seremonya ng Araw ng Kagitingan sa Mount Samat sa National Shrine sa Pilar, Bataan, sinabi umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mahaharap pa rin ang bansa sa napakaraming hamon sa loob na 8 dekada mula noong ikalawang digmaan pandaigdig, kabilang ang mga banta sa kanilang mga karapatan sa soberanya at mayroong nagdudulot na pisikal na pinsala sa ating mga tao. So yun po mga kababayan, ang mensahe ng ating mahal na Pangulo. At ito naman mga kababayan, dapat lang talaga mga kababayan na ipagtanggol natin kasi atin yan karapatan natin na ipagtanggol ang ating mga teritoryo at pag-aari dyan sa Pilipinas. Kaya dapat, ito mga kababayan, isa lang ang masasabi ko sa ating lahat, samahan natin ang laban ng ating mahal na Pangulo at ng gobyerno sa ating mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. Kasi ito mga kababayan, tingin ko lang, kaya nagiging ganito ang China. Kasi mga kababayan, sa tingin ko, pinagkasundo ata ito ang ating West Philippine Sea sa China. Kasi hindi naman yan na magaganyan ng China kung wala talagang nakikipagsundo dyan sa mga nakaraang administrasyon. So ito po mga kababayan, nanawagan po ang ating mahal na Pangulo sa mga Pilipino
na huwag pahintulutan ang mga pang-aapi sa sariling bakuran ng bansa, tulad nung kung paano matapang na nakipaglaban ang mga ninuno para sa kalayaan at kalayaan. Ninanais ng ating mahal na Pangulo na magkaroon tayo ng kalayaan dyan sa paglalayag dyan sa West Philippine Sea. Lalo na ang ating mga mangingisdang Pilipino na nangingisda dyan ngayon. Kasi atin yan teritoryo mga kababayan pag-aarian ng Pilipinas. Subalit hindi tayo malayang mangisda dyan dahil sa mga sakim na China, kapagagahaman. Siguro mga kababayan, dyan talaga kumikita ang China ng mas malaki dyan sa West Philippine Sea. Bakit ayaw nila bitawan ang West Philippine Sea na pag-aari na mismo ng Pilipinas? At alam na alam ng China na talagang ito ay pinanalunan na noong 2016 sa arbitral ruling sa Dahagi mga kababayan. Tapos, hindi ito matanggap ng China. Bakit kaya mga kababayan? Ikaw kababayan, i-comment mo nga dyan kung ano ang makukomment mo kung bakit ayaw bitawan ng China ang teritoryo na pag-aari ng Pilipinas dyan sa West Philippine Sea. Sa akin mga kababayan dito siguro kumikita ng malaki ang China mga kababayan dyan sa West Philippine Sea. Si tutusin mga kababayan, napakaraming yaman dagat dyan sa West Philippine Sea mga kababayan. Lalo na ang gas. Napakalaking tulong din yan mga kababayan kapag nakuha na ng Pilipinas at madiscover ang gas dyan sa West Philippine Sea. Naku, napakalaking tulong yan mga kababayan sa atin. Diba? Ayan ang ayaw ng China. Yan kasi mga kababayan, kung hindi talaga pinabayaan yan ng mga nakaraang administrasyon, nako mga kababayan, siguro ngayon mga kababayan, may sarili na tayong gas na pinagkukunan dyan sa West Philippine Sea. Ayon pa mga kababayan sa atin mahal na Pangulo, naway naging inspirasyon ang mga kaganapan noong 1942 at ang tagumpay natin noong 1945 sa ating lahat. Tulad na pinamalas ng ating mga dakilang ninuno, hindi tayo dapat magpasupil at pagpaapi, lalo na sa loob ng ating sariling bakuran. Halos mga kalapit na bansa nito mga kababayan ay kaaway ng China. Alam niyo kung bakit? Kasi kung ano ang ginagawa niya sa teritoryo ng Pilipinas, ganito rin ang ginagawa niya sa mga kalapit pang bansa ng Pilipinas dyan sa West Philippine Sea o sa South China Sea. Katulad na lang ng Japan mga kababayan, nag-aaway din sila ng Japan, sinasakop din ng China ang mga teritoryo ng Japan. Kaya nga lang mga kababayan, hindi rin kaya ang bansang Japan kasi nga malakas na bansa din yung Japan mga kababayan. Kayang-kaya din makipagdigma ng bansang Japan mga kababayan sa China. Naway, mapagkukunan natin ito ng ibayong kamalayan, tapang at lakas ng loob. Higit sa lahat naway patuloy nitong ipagtibayin ang ating pagkakaisa at ang ating pagiging makabansa. Inilabas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang payag sa harap mismo ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea, kasunod ng mga agresibong aksyon ng China sa mga daluyan ng tubig. So ito po mga kababayan, kasi nakaraan, noong March 23, isang barko ng China Coast Guard, paputok ito ng water cannon sa isang resupply boat ng Pilipinas patungo sa Ayungin Shoal, isang maritime future sa loob ng West Philippine Sea. Haro sa paghahatid po ng mga supply dyan sa Ayungin Shoal mga kababayan, ay palagi po hinaharas ng mga barko ng China. Pero ito mga kababayan ay dumadaan lang po sa teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. Hindi naman po lumalagpas dyan sa kanilang teritoryo. Kasi itong Ayungin Shoal, siyempre mga kababayan, nandyan kasi naka-outpost ang ating BRP Sierra Madre. So, gusto ng China, ipahatak na yan. Bakit mga kababayan, gusto ng China ipahatak? Kay sa Pilipinas yan, hindi naman sa China. Bakit papahatak ng China? Sila ba may-ari niyan? Sila ba may-ari niyan mga kababayan? Bakit didiktahan nila ang Pilipinas na hatakin yan? Kaya sinagot ang ating mahal na Pangulo, walang hahatakin dyan sa West Philippine Sea. Atin yan. Ang teritoryo dyan. Kaya walang karapatan ng China na magdikta kung ano ang gagawin ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre. Dahil wala siyang karapatan. Pag nasakop nila yung Ayungin Shoal na yan mga kababayan, sa tingin nyo ba mga kababayan? Hindi yan uunti-untiin ng China ang teritoryo natin dyan sa West Philippine Sea. Pag nasakop na nila yung Ayungin Shoal, kukunti na ang teritoryo natin sa West Philippine Sea mga kababayan.
Mula yung Ninshol Palawan, 105 kilometers lang. Paano pag nakuha ng China yan? Gagawa ng mga artificial na isla dyan sa West Philippine Sea. Sa pagtatambak ng lupa ng China, mga kababayan, maunti ang teritoryo natin dyan. Kaya yan ang pinanindigan ng ating mahal na Pangulo na hindi dapat makuha ng China ang ayong Ninshol na yan. Kaya samahan natin ang ating mahal na Pangulo laban sa mga pag-aangkin ng China. Hindi man tayo makipagwari. Ipagtatanggulan natin ang dapat na nasa atin. Noong tinanong po si Vice President Sara Duterte kung ano po ba ang makukomento niya sa patuloy na pambubuli ng mga barko ng China dyan sa West Philippine Sea. Alam niyo po ba kung ano ang sagot ni Vice President Sara Duterte, mga kababayan? No comment, mga kababayan. No comment. Ikaw ang pangalawang Pangulo, mga kababayan. Tapos, no comment lang ang isasagot mo sa nangyayaring pambubuli dyan sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. Halos banggain na ang barko natin dyan. Halos mangingisdang Pilipino, sagasaan na ang kanilang mga bangka. No comment lang isasagot mo, Vice. Ano ba yan, Vice? Naging Vice President ka pa naman. Paano yan, mga kababayan? Ang Vice President natin, no comment ang sagot sa nangyayari dyan sa West Philippine Sea. Paano pa kaya kung maging presidente yan? Tapos gagawin na naman ng China, siya ang presidente. Anong sasabihin niya lang? No comment. Ano po ang masasabi niyo dito at makukomento niyo? Sana ay may nabigay na naman akong balita sa inyo, mga kababayan. Nawa ay pagpatuloy natin ang laban natin sa ating mga teritoryo. Salamat at magandang araw po.